Misteryo. Hiwaga. Mahirap ipaliwanag. Ngunit alam mong nagaganap. Lihim ng dilim. Isang pangkaraniwang office employee si Daniel. Sa edad na 35 ay nananatili pa rin siyang binata. May maayos na trabaho, may sariling sasakyan, isang blue sedan na bagamat may kalumaan na ay masasabing maganda pa at desente. Naninirahan sa inuupahang bahay sa loob ng isang subdivision sa bayan ng San Luis. Halos pare-pareho ang takbo ng buhay ni Daniel. Umiikot lamang ito sa iisang routine. Kailangang walang mababago. May kakaibang kasiyahan siya pag tumatakbo lang sa isang linya ang kanyang araw-araw na buhay. Ang anumang pagbabago, kahit maliit lang, ay nagdudulot sa kanya ng kaunting iritasyon. Kailangan maayos ang lahat. Kailangang nasa tamang lugar at tamang oras. Ang pagiging maayos at organisado ang nagbibigay sa kanya ng kontrol sa kanyang mundo. Isang mundo na pirmis at simple. Ganito rin ang sitwasyon sa opisina. Maayos ang lahat ng gamit niya. Sinisigurong organisado ang kanyang workspace. Tinatapos niya ang kanyang mga gawain ng maaga para makauwi ng maaga. Bihira siyang makipag-usap sa kanyang mga katrabaho. Mas gusto niyang magtrabaho ng tahimik at mag-isa. Hindi naman siya suplado, pero mas komportable siya sa kanyang sariling mundo. Ang kanyang desk, tulad ng kanyang buhay, ay isang refleksyon ng kanyang pagiging organisado. Isang maliit, maayos, at kontroladong mundo sa gitna ng magulo at pabago-bagong kapaligiran. Isang araw, nagplano ang lahat ng empleyado sa opisina kasama ang manager ng isang hapunan at inuman. Lahat ay sabik na sumama maliban kay Daniel, ngunit pinilit siyang sumama ng manager kaya wala siyang nagawa kundi pumayag. Sa resto bar, natapos na silang kumain at nagsisimula na silang uminom. Pagkatapos ng ilang bote ng beer, naging mas masaya ang usapan at naging komportable silang mag-usap sa isa't isa. Maganda na sana ang takbo ng usapan hanggang ang isang empleyado ang nagbukas ng usapan tungkol sa mga pagpatay sa kanilang lugar na sinasabing gawa ng isang serial killer o isang psychopath. Isang katahimikan ang sumunod. Ang masayang kapaligiran ay biglang napalitan ng isang kapansin-pansing tensyon. Nagsimula ang mga bulungan na pinuputol ng mga kinakabahang sulyap sa isa't isa. Ang kaswal na pag-uusap ay napalitan ng mga mahinang bulong at mga nag-aalalang ekspresyon. Ang balita tungkol sa serial killer, na dating isang haka-haka lamang, ay naging isang katotohanan sa kanilang maliit na bayan ng San Luis. Taga rito sila lahat, kaya alam nilang totoong nangyari ito. Naging laman ito ng periodiko at balita sa telebisyon ng mahabang panahon. Isang nakakapangilabot na paalala na nagkukubli sa ilalim ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Si Daniel naman ay nanatiling kalmado. Minamasdan niya ang mga kaharap, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. At nilagok ang kanyang beer. Ipinagsawalang bahala niya ang lahat para sa kanya isang haka-haka lamang ito. Isang kwento na ginawa upang maging inaabangang balita sa radyo at telebisyon. Wala siyang panahon para magsayang ng oras sa ganitong kalokohan. Natapos na ang inuman at umuwi na silang lahat. Mabilis lumipas ang mga araw at pagsapit ng Marso, simula na ng mainit na panahon. Parang di maganda ang umaga ni Daniel. Naiirita siya. Sinubukan niyang huwag pansinin ito sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang karaniwang gawain. Nagluto siya ng almusal na ham at itlog kasama ang mainit na kape. Pero may isang bagay na gumugulo sa kanya. Para bang may mali. Para bang may isang bagay siyang di nagagawa. Isang bagay na kailangan niyang tapusin. Tumagal ito ng mga araw, maging linggo. Napansin ito ng kanyang mga katrabaho at tinanong siya kung ano ang nangyayari. Sinabi lang niya na hindi maganda ang pakiramdam niya at kailangan niya ng pahinga. Nasa opisina si Daniel sa kanyang cubicle. Usap-usapan pa rin ng mga kasamahan niya ang tungkol sa psycho killer.
Regular nilang pinapakinggan ang balita dahil palaging binabanggit ito ng mga broadcaster. Siguro para maalerto ang mga residente ng San Luis o kaya naman para sa pag-promote ng palabas ng istasyon dahil alam nilang gusto ito ng mga manonood. 1 taon na ang nakalipas mula ng huling pagpatay. Sa loob ng 5 taon, walang progreso ang investigasyon ng pulisya. Hinala lang nila na hindi residente ng San Luis ang killer at pumupunta lang ito sa bayan kapag may hinahanap na susunod na biktima. Nag-warning ang pulisya sa mga residente na umiwas sa paglabas ng gabi at huwag lumabas ng mag-isa. Sinunod ito ng ilan pero hindi ng iba. Isa na rito si Daniel. Hindi niya mapaniwalaan na may psycho killer sa kanilang bayan. Lumipas ang mga araw at buwan na nga ng Abril. Lalong lumala ang kalagayan ni Daniel. Hindi siya makatulog at halos hindi na rin kumakain. Pinayuhan siya ng kanyang manager na magbakasyon para makapagpahinga. Akala ng manager, stress lang sa trabaho ang dahilan. Sinunod ni Daniel ang payo at nag-file ng 1 linggong bakasyon at inaprubahan naman ito ng manager. Ginugol ni Daniel ang kanyang bakasyon sa paghahanap ng sagot sa kanyang nararamdaman. Ano ba ito? Ano ba ang kailangan niyang gawin? Ngunit di mahanap ni Daniel ang sagot. Naalala niya ang paulit-ulit na panaginip na kanyang nararanasan. Inisip niya na ito ang dahilan ng kaniyang pagkabalisa. Tungkol ito sa isang babaeng kanyang minamahal ng lubos. Handa siyang gawin ang lahat para sa babaeng ito, ngunit iniwan siya nito para sa ibang lalaki. At sa kanyang panaginip, lagi siyang nagmamakaawa rito na huwag siyang iwanan. At sa katapusan ng panaginip na ito, makikita na lamang ni Daniel ang mga kamay niya na puno ng dugo. Mainit at pulang dugo na umaagos mula sa kanyang kamay, saka siya magigising na sumisigaw. Tuwing nangyayari iyon, hindi na siya makatulog ulit at hinihintay na lamang niya ang umaga para bumangon sa kama at simulan ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Ngunit ang mga umaga ay mas malala pa dahil bumabalik ang kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam na mayroong dapat siyang gawin o mayroong dapat mangyari. Sinubukan niyang paglabanan ito. Nagluto siya ng almusal gaya ng dati. Binasa niya ang mga dyaryo ngunit madali siyang nababagot. Binuksan niya ang telebisyon para manood ng balita, ngunit tila hindi siya naaaliw. Pareho lang ang lahat, walang bago. Paulit-ulit na balita. Lumalala ang sitwasyon araw-araw hanggang sa makaramdam si Daniel na mababaliw na siya. Napakadalas na ng panaginip niya tungkol sa babaeng minahal niya ng lubos, kaya ayaw na niyang matulog. Isang gabi, nagpasya siyang lumabas. Naisip niyang ang sariwang hangin ay makakapagpakalma sa kanya. Pumunta siya sa isang malapit na parke. Dahan-dahan siyang naglakad, pinagmamasdan ang ibang tao. Mag-aalas 9 na ng gabi, kaya kakaunti lang ang tao sa parke. Maya-maya'y nagpasya siyang umupo sa isang bench. Nababalisa pa rin. Tatayo na sana siya at lalakad muli nang may makita siyang babae. Agad na naagaw nito ang atensyon niya dahil sa ganda nito. Nakasuot ito ng parang uniforme ng isang kumpanya. Bigla na lang nawala ang pagkabalisa niya at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang kakaiba at nakakakilig na pakiramdam ang naramdaman ni Daniel hanggang sa tuluyan nang mawala ang pagkabalisa niya. Maraming bagay ang pumasok sa isip niya. Naisip niyang ito pala ang kulang sa buhay niya. Kaya pala lagi siyang may nararamdamang kakulangan. Nagkataong napatingin din ang babae sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata at pareho silang napangiti. Nag-aalangan lumapit si Daniel at binati ito. Sinimula ng isang usapan. Sumagot ang babae at nag-usap sila. Nag-usap sila ng matagal at agad na naging malapit sa isa't isa. Pagkatapos ay nagkasundo silang pumunta sa isang mas tahimik na lugar para mas makapag-usap ng maayos. Maghahating gabi na nang makauwi si Daniel, ipinasok niya ang susi sa pinto at pinuksan ito. Ibang-iba na siya, nakangiti, at magaan ang kanyang mga hakbang. Napakagaan at saya ng kanyang pakiramdam. Naligo siya at dumiretso sa kanyang kwarto. Nakaramdam siya ng antok. Matagal na niyang hindi naramdaman iyon. Humiga siya sa kanyang kama at agad na nakatulog ng mahimbing. Saktong ika-6 ng umaga nang magising si Daniel na masigla at puno ng enerhiya. Mabilis siyang bumangon sa kama.
Masayang inihanda ang kanyang karaniwang almusal habang umaawit ng isang kanta. Dali-dali niyang inayos ang kanyang pagkain sa mesa at binasa ang dyaryo. Natuwa si Daniel sa nabasa niya sa dyaryo. Wow, bago ito. Ito ang tunay na balita, sabi pa niya. Hindi pa siya kontento kaya binuksan niya ang telebisyon. Umaasang mapapanood niya ang parehong balita na iniulat ng live. At tama nga siya, headline ito sa lahat ng istasyon. May kapansin-pansing ng ngiti sa kanyang muka. Nanood at nakinig ng mabuti si Daniel sa reporter sa telebisyon. Ganito ang sinasabi sa balita. Isang batang babae tinatayang 23 hanggang 25 taong gulang ang natagpuang patay sa isang bakanteng lote malapit sa People's Park. Halatang maganda ang babae, nakasuot siya ng uniforme ng isang opisina. Ayon sa mga investigador, ang dahilan ng pagkamatay ay maraming saksak sa katawan at isang hiwa sa leeg. Naniniwala silang isang matalim na kutsilyo ang ginamit sa pagpatay. Pinanood ni Daniel ang balita hanggang sa matapos. Pagkatapos ay pinatay niya ang telebisyon. Tumayo siya sa may bintana, tumingin sa labas at huminga ng malalim. Ngumiti siya at sinabi sa sarili na handa na siyang bumalik sa trabaho at naniniwala siyang magiging maganda ang araw na ito. Saglit lang ay handa na si Daniel para sa trabaho. Excited at kontento siya. Nawala na ang pakiramdam na may kulang. Tiniyak niyang wala siyang nakakalimutan. Kinuha niya ang mga gamit niya, susi ng kotse at nagtungo sa trabaho. Isasara na sana niya ang pinto nang may maalala siya. Mabilis siyang bumalik sa kanyang kwarto, lumuhod at naghanap sa ilalim ng kama. Kinuha niya ang bagay na hinahanap at dali-dali itong dinala sa lababo sa kusina. Ito ay isang kutsilyo. Isang napakatalim na kutsilyo na may bahid ng dugo. Mabilis niya itong hinugasan hanggang sa mawala ang bakas ng dugo. Pinunasan niya ito ng malinis na tela. Pinagmasdan niya ito saglit at ngumisi. Inilagay niya ito sa isang drawer at muling ngumiti. Sino nga ba talaga ang nakakakilala kay Daniel? Ang mga tao sa San Luis, pati na ang mga katrabaho ni Daniel, ay hindi napansin na nagsimula ang sunod-sunod na pagpatay nang lumipat si Daniel sa bayan. Ang hindi rin nila alam ay ang mga panaginip ni Daniel tungkol sa babaeng mahal na mahal niya ay hindi panaginip kundi alaala. Alaala ng kanyang dating kasintahan na sinubukan niyang kalimutan. Nagtagumpay si Daniel, pero may mga panahon na bumabalik ang alaalang ito. Umuulit ito sa isang partikular na panahon. Ang alaala na ito ang nagtutulak kay Daniel na muling pumatay. Ang dati niyang kasintahan ang una niyang biktima, ngunit di pa siya kontento dito. Gusto niyang itong patayin ng paulit-ulit, kaya marami pang sumunod na biktima. Laging pinag-uusapan ng mga katrabaho ni Daniel ang tungkol sa psycho killer. Ang hindi nila alam ay ang taong laging nasa balita. Ang taong pinaghahanap ng pulisya sa loob ng 5 taon ay katrabaho nila, kumakain kasama nila, at minsan ay kainuman at kasalo sa hapunan. Ang sikreto ni Daniel ay mananatiling Lihim ng dilim.